Okay. So, Book of Acts, verse 16. Starting 16 to 34. Ready na po ba kayo? Say amen kung nandiyan na kayo. Okay. Announcement pala sa mga youth, mga mamaya. Prepare kayo mamaya yung inyong mga wala na naman si Angel. Okay. Napulit na naman. Okay, sige. Okay. Ang ating title is In Prison Worship. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay. Introduction. Sa ating introduction, na-realize niyo ba kung tayo ay nasa hindi makawala sa isang bagay na hindi natin binibitawan? Halimbawa, ating mga gustong gawin na lumang ginagawa. Tulad ng mga kasalanan, akala natin ay hindi na kasalanan kasi akala nyo ay continuation ang merciful God kahit na Christian na tayo. No? Pero tandaan natin, ang ating pagpapatawad sa atin ng Panginoon ay hindi niya pinatawad na dahil uulitin natin ang ating mga kasalanan. Kailangan i-let go natin yan. No? Kaya si Lord lagi niyang pinaalala sa atin na go forth, pumunta ka sa unahan. Ano ka na ng forward. Don't look back, forward. Kasi nandoon ka makakawala sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa nakaraan. Amen po? Okay, let's start natin kung ano yung nandiyan sa verse 16. Ready na? Bakit wala ka na naman Bible? Ha? O, bigyan ng Bible yun. O, pero yung ng Bible, kasi hindi pwede na wala pwede niya nakikita rito kasi maliit ang sulat doon. Amen po? O, tama-tama, nandito na sila, bigyan mo ng sila dun si si Liz at saka si Brother Will. Okay, ready na po ba tayo? Amen. Sa Tagalog, mga gawa. Sa English, Acts. Chapter 16, verse 16 to 21. Verse 16. Isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babae, alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang amo dahil sa kanyang panghuhula. Verse 17, sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Nakikita niyo yung babae doon sa larawan? No? Pakinggan niyo yung sinasabi, bakit alam ng babae na sila Pablo, na sila nagkita-kita, di ba? May demon sa kanya eh. Ha? May demon. Yes, ang demon. Kilala kung sino yung nasa sa iyong katawan. Kung pareho kayong, hindi ka papasinin. Kung tayong dalawa. Amen? Pero alam niya, sumisigaw siya, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Verse 18, marami ng araw na ginagawa niya yun, kaya nainis. Sinong nainis? Nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon di lumabas ang Espiritu. Verse 19. Hindi ata makita ni yung binabasa na Acts. Turo niyo nga kung nasa yung Acts. Nandiyan ba? Okay. Verse 19. Nang makita ng mga amo ng mga bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Verse 20,
Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Verse 21, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Amen po? Okay. Kasi gusto ko rin na may English tayo. O, tingnan nyo yun sa English. Now it happened, as we went to prayer, that certain slave girl, possessed with a spirit of divination, met us who brought her master's match, profit for fortune telling. Naririnig nyo, familiar sa inyo yung fortune telling? Amen. Amen? Oo, kasi ano yan popular yan sa mga Pilipino, lalo na. Fortune telling. Verse 17, this girl followed Paul and asked and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Verse 18, and this is she did for many days, but Paul greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you, in the name of Jesus Christ, to come out of her. And he came out that very hour. Verse 19, but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Verse 20, and they brought them to the magistrate and said, these men, being Jews, exceedingly trouble our city. Verse 21, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive, observe. Okay. Verse 22, sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinaghagutit. Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinabantayan ng mabuti. Okay, verse 24. Pinasok sila ng bantay sa loob ng bilangguan. Ayun na naman si ano. Ay, mga dumandaan. Ipinapasok sila ng bantay sa kaloob lang ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nakikita niyo yung mga ano nila? Ha? Nakikita niyo? Okay? Okay. Verse 25, nang maghati ang hahating gabi na, sila Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Verse 26, walang ano, lumindol. Anong nangyari? Lumindol. Ha? Nang malakas at nayamig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalat ang mga tanikalat ng lahat ng mga bilanggo. Verse 27, alam niyo ba yung tanikalat? Amen. Yung mga chain. Posas. Doon mga posas nung araw, hindi yung madalian na, no? Ganun talaga, no? May bracelet ka na. No? Meron pang palawitsyon. Biglang nabuksan lahat ang bilanggo. Verse 27, nagising ang bantay ng mga ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niya nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito, binulot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Verse 28, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Verse 29, humingi ng ilaw ang bantay, patakbo pumasok at nanginginig ng patira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Napakaganda ng kwento, di ba? Nakita niyo yung the original ng nung araw sa pinakadulong-dulo ng ng bilangguan. Yung kamay nila, dalawa, okay, dalawang pati kamay, kahoy talaga. Verse 22 sa yung King James, then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Verse 23,
And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Verse 24, having received such a charge, he put them into the inner, sa kaduluduluhan. Ano ang kadalasan naririnig natin niya sa mga prison? Inner, pati sinabi. Sa ilaliman. Ano nga yung tawag may tawag doon pagka nagkakas... Yung parang nagtangkang tumakas yun, di ba? Hindi, yung Bartolina. Oo, Bartolina. Binartuli sila na po ang kasalanan. Amen po? Napakalungkot. Amen po? Amen. Okay, nasa na tayo? Verse 20, 25. But at the midnight, di ba, 24 pa lang, having received such charge, yes, he put them into inner prison and fastened their teeth in the stocks. 25. But at the midnight, Paul and Silas, marinig nyo yung word ng midnight. Anong oras ang midnight? Alas 12 to 1, gano'n. 12 pataas, di ba? Hindi naman 10 o'clock. Hindi midnight ang tawag doon. Madaling araw. Bakit madaling araw? Kasi may battle. Yes, may battle sa heaven. Okay? Okay. Nakakaano naman exciting. The midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Anong nangyayari? May nakikinig. May nakikinig ba? Yes. Verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loose. Verse 27, and the keeper of the prison, awaking from the sleep, the prison doors opened, supposing the prisoners had fled. Para nakatakas na, draw his sword and was about to kill himself. Verse 28, but Paul called with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Amen? Verse 29, then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. Okay. Last one na natin na nakikita niyo yung mga picture, no? Verse 30, sila ay inilabas niya. Pagkatapos ng kwento, inilabas niya. Nagkaroon ng pagkakagulo, di ba? Inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? Verse 22. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Ibig sabihin, nandun sila sa bahay. Malapit lang doon sa jail siguro. Verse 33, nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpa-bautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Verse 34, pagkatapos, sila ay isinamin niya sa kanyang tahanan at ipinaganda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Verse 30, and he brought them out. Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, and you your household. 32, then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. 33, and he took them the same hour of the night and was their strength. And immediately he and all his family were baptized. 34, now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Ano po? Yan yung kwento ng from chapter 16 to 34. Ilan po. Okay. Kasi 3 topics tayong pag-uusapan. Unang-una, yung put them into the prison. At ano yung itsura nila?
Makikita natin yan sa verse 23. At saka number 2, prison worship plan. Number 3 topic, set free and salvation. Okay. Mag-start tayo ng topic 1. Nakita niyo yung paghagupit sa kanila, tumatalak sa balat. Okay? Put them to shoot the prison worship plan. 23. Pagkatapos ng pasin ng paulit-ulit, sila binilanggo at pinabantayang, hindi ang spelling ko, sorry, pinabantayang mabuti. Verse 24, pinasok sila ng bantay sa kalooban ng bilanggo at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy. Verse 25, nang maghahating gabi na sina Pablo. Itong mga sinasabi dito from 23 to 25, kung ano yung nangyari sa kanila. Ano yung ginawa ng kasalanan niya, Pablo? Sinaway lang yung Sinaway. Pinalayas. Anong ginawa? Pinagkakakitaan nila yung babae. Okay, ibig sabihin, tinanggalan sila ng hanap buhay dahil doon sa babae. Dahil alam siguro, alam ng amo na nagtatalis sila ng masamang espiritu. Hindi naman alam ng amo na masamang espiritu yung mga babae. Wala. Yung babae na yun, sa totoo lang, sumama na kay Pablo. Nakikinig na sa kanila. Yun yung the reality na kapag ka natanggal na yung masamang espiritu sa ating katawan, sumusunod tayo din sa light. Kasi nasa light tayo eh. Ganon din tayo. Kapag minsan, naiisip natin na tayo mismo ay nagkakaroon ng mga pagkakamali, akala natin ay tama na. Pero sila Pablo, anong ginawa? Ang kulit kasi ng babae, sunod ng sunod sa kanila. Paulit-ulit na ginugulo sila. Hindi ko ba alam si ano yan? Ganon din tayo. Instead na quiet lang tayo na nagpapahayag ng ng salita ng Diyos, kinukulit ka ng para distracting ka. So ngayon na ingayan si Pablo, kaya pinalayas na lumayas ka. No? Alam niya masama espiritu yung kanyang pagbuhula. Hindi naman niya sa una ba, hindi naman sa pag-iingan niya, sa pagiging maingay ng babae, kaya niya lang pinalayas. Pero sa totoo, alam na ni Pablo kung ano yung ginagawa niya. Hindi niya kagad hinarap. Hinarap niya ba kaagad? Ang babae ang sa kanya dahil alam na may kakayahan si Pablo na yung espiritu na nasa kanila ay ng mataas-taas ang Diyos. Kapag ng Jesus. Amen? Kaya yun ang ayaw ng enemy. Okay, pero sa sobrang kaingayan, pinalayas niya. Kaya gano'n ang nangyari. Lumabang ba si Pablo? Sumabang ba sila ng lawyer? Pumunta ba sila sa oy, di mo ba ako kilala? Gumanon ba siya? Kasi si Pablo kilalang-kilala yan eh. Mataas na Pariseo, at saka Roman citizen din siya. Pero hindi siya masyado nagpakilala na. Kadalasan sa mga tao, oy, kilala mo ba ako? Magyayaman. Kung wala ka na sa sarili, hindi mo na alam kung sino ka. Bakit mo tinatanong sa akin kung kilala mo ba ako? Diba? Amen po? Pero kadalasan sa mga tao, pag kami high level at meron ka patungkulan at meron ka sinali sa buhay, yun ang lagi nyo sasabihin, kilala mo ba ako? Ha? Sa mga traffic ng sasakyan, ito, nakikita natin yan eh, nakapapanood natin. Kadalasan, kung sino yung may kaya, kung sino yung siya pa yung matapang. Amen? Kaya nakakatakot yung mga, si Pablo ba, at si Silas, malaki, uy, hindi mo kilala, ha? Ako yung assistant ni God. Nag-aalis ng mga masamang espiritu, gusto mo galing kita, gawin kitang nagdasada siya, pero parang pa rin siya, pumayag pa rin siya pumunta ng kasi video niya. Bakit mo? Ang ginawa niya, pumunta dun sa Anong ginawa niya? Anong ginawa nila? Pagpasok doon, pagkakagupit,
Sa totoo lang eh. Titikin lang tayo niyan. Magbubugbugan na eh. Ha? Ha? Papalag. Ginagano ka pa lang. Gumagano ka na, di ba? Hindi sila pumalag. Ano lang sila lang. Sama sila kung saan. Kasi prison to eh. No, prison. Pagka dinala ka na sa prison, marami nang mangyayari, di ba? Barangay nga lang eh. Marami nang ano, marinig lang yung barangay, naku. Yun na yung mga martes. Amen? How much mo kung prison? Pinusasan ka ka, dire-diretso ka sa ano, tapos di ka kumikibo. Sila Pablo, dire-diretso sila. Nakaganon pa nga sila. Maski na masakit yung mga sugat na napaglatay sa kanila ng mga pinalo sila, di ba? Hindi sila anong ginawa nila? Nagpuli. Nanalangin. Pag panalangin nila, pagkas nilang manalangin, kumanta. Sino kaya rito? Ay maraming problema na nananalangin. At pagkataas ng pupo, guilty tayo din, hindi ba? Pagka may problema tayo, kadalasan ang lagi natin ginagawa eh, nagluluk-luk tayo. Naragalit tayo. Lagi natin sinasabi sa sarili natin na problema naman. Pero ano ang ginawa niya? Nanalangin at umawit. So may pagkaawit ng nanalangin sa meron palang mga nakikinig. Amen po? At ano nangyari? Tingnan na natin ang kapit ko na tayo. Reason worshipping. Okay? Walang ano-ano yung lumindol ng malakas at mayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala sa lahat ng bilanggo. Kapag ka nangyari yan, madalas nangyayari yan sa sa Maynila, City Jail. Muntinlupa. Meron nangyayari dyan. Anong ginagawa ng mga nasa loob? Nagkakagulo, nag-uunahan na makalaya, di ba? Anong nangyari dito? Tingnan mo. Pati yung kanilang natanggal talaga. Oo. Pupuri sila habang lumilindol. Hello, lumilindol. Ano nangyayari sa TV pagka nakakita ng lindol? Anong galing na? Ano lang lagi nilang sinasabi? Lord, wag po. Kadalasan, di ba? Doon sila makakakilala na. Doon pa lang sila tatawag kay Lord. Hindi na nila matawag si Lord Jesus Ang tinatawag lang nila si Lord. Kung sino ang pangalan may Lord? Ha? Dapat tatawagin mo yung totoong Diyos na magliligtas sa iyo, na talaga pinaniniwalaan mo, Diyos. Amen po? Kaya yung sinasabi natin dito, kapag tayo subukan natin, meron tayong malaking problema. Manalangin. Pagkatapos natin manalangin. Magiging impression sa umabot ka. Kung di mo alam yung akapela ka kung alam mong kanta. Sige ka lang akapela ka lang. Tignan mo kung gagalaw ang kapaligiran. Hindi mo antayin yung lindol. Hindi mo sabihin. Kaya lumilindol, nagmumod, nandiyan yung mga angel, nandiyan kumikilos, gumagawa ng paraan para sa mga problema ang pinagdadaanan natin. Ayun po, kung natin, yung sarili natin na parusahan, yun ako pinakaman ng Lord. Yun ako pinasya. Bakit alam mo na? Bakit ka na? Tanong tayo ng tanong kay Lord, pero hindi natin naiisip na si Lord ay binibisin din tayo. Anak, lumilindol na. So, kapag nakikita natin lindol, bagyo, at pagkasunog, ano ang una natin mga alaman? Ano ang naiisip natin? Kung ginagawa ko to, ay, may paliwanag tayo. Hindi lang antay natin na nasa prison tayo. Kailangan yung pa bang nakakulong bago tayo magpuri o manalangin? Kapag maraming nananalangin at alam na nangyayari sa mundo, bago pa magkaroon ng bagyo, bago pa magkaroon ng lindol, bago pa magkaroon ng sunog,
Maraming nananalangin. Ano po? Amen. Kabilang ba tayo nananalangin doon? Amen. Kaya gagalaw ang ilalim ng lupa kasi nandiyan na ang ng lupa, paglundol. Kasi sinishaken yung mga taong pinapanalangin natin na magising sa katotohanan na may Diyos. Tinatawag na kayo, magbalik loob na kayo, mag-repent na kayo. Hindi mo kailangan sabihin, oh, mag-repent na kayo. Trabaho din natin yun. Pero sa oras ng linggo, kailangan mo ba magsalita ng gano'n? Papansinin ka ba? Sa tingin nyo, may pinagdadala, nagkasunod-sunog na yung mga bahay nila, nandun sila sa labas, Giya. Magsasalita ka ba ng mag-repent ka? Sa tingin nyo, tatanggapin ng tao yun? Maiinis kasi po. Maiinis sila, sabi niya, anong pinagsasabi mo dyan? Nasunod ko na nga kami, nagsasalita kami ganyan. Amen po? Amen. Ang pag-share ng mga pag-repent, before, hindi yung nangyari na, at saka ka magsasalita, ay i-announce mo pa sa media, kasalanan natin mga mananampalataya na totoo na kakakilala sa salita ng Diyos, hindi mo kailangan ipagsigaw pa. Manalangin ka, Lord, tulungan mo yung mga tao, maalis sa mga idolatry, maalis sa kanila mga iib ng laman, tulungan mo. Kaya gagalaw ang Diyos. Binumog nila yung mga pinapanalangin natin. Ginigising yung mga taong naliligaw. Amen po? Ganon din tayo. Kasi pagka lumindol, anong naiisip natin nung di pa tayo Christian? Magugulo ng mundo. Magugulo. Bagyo nga lang, yun lang tayo. Narinig ko dun sa nanay ko eh. Lagi niya sinasabi, katapusin na ng mundo. Lagi niya sinasabi. Pero nang nakita niya yung sinulat kong Bible sa scripture na do not be anxious. Doon siya nagkaroon ng peace. See? Wala nag-share sa kanya kundi yung lumipad na papel na mayroong verse. Lumipad ko niya sa akin, kaya sabi niya, so, salamat din sa sinulot ng mga verses. Yung araw ng pagbabagyo. Yung araw ng pagbabagyo, nagkaroon ng talagang dilubyo ang naging, instead green ang mga halaman, naging brown. At ang mga tao ay nasa kalsada na matay na nangangamoy. Alam niyo yung isdang ito tao, sa Tacloban. Hindi po. Kaya, ang isang verses lang na nakita niya doon, nagkaroon siya ng peace. No, kaya sabi ko, glory to God, kasi purpose ni Lord yun na pakalmahin ang mga tao na nasa kalagitnaan ng ganong situation. Amen po? Ganon din tayo. Hindi man lang tayo nakakaano na nangyayari ng paglilindol. Hindi natin maiisip yung pagka naglindol. Ako pagka naglilindol, Lord, salamat. Lord, salamat. Pero hindi siya kalakasan. Pero pagka talagang malakas, ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Manalangin at magpuri. Lord, salamat. Pinupuri ko namin. If this is your time, your will be done. Hindi mo kailangan lumalabas ka doon at magtatatayo ka doon sa kalsada. Pinupuri kita, Panginoon. Lalo ka pagtatawa na, hoy, tama, nasiraan na yung mga pananampalataya niyo, pinagmamalaki niyo pa. Pagkilabang yan eh. Diba? Tayo mismo ang gagawa na parang huminto yung paggalaw ng na yan. Kasi, hindi natin namamalayan, kapag naglalakad ang angel sa kalagitnaan ng na to, gumagalaw talaga ang At nakikita, may mga picture na katulad ni Sadu, nakikita niya yung mga angel na nakaprepare, nakikita niya talaga yung mga angel na nakaprepare, pagka naglalakad talaga gumagalaw doon yung place. Siyempre, lakalaka nila, no? Hindi naman sila ordinaryong tao. So, powerful mga angel. So, ngayon, yun ang i-imagine natin na hindi tayo kailangan matakot na pagka lumilindol, Lord, muna naman namin, kaya ganyan. Lord, salamat. Ginigising mo yung parte ng lugar na doon.
iniisip mo rin kami mga mananampalataya. Kung paano kami mananalangin para hindi tamaan din yung dito. Na doon pa lang, nagwa-warning ka na, dito ipanalangin na rin ng mga tao at mag-share na rin. Amen po? Hindi na may ibig sabihin na, sister, paano ba pag-share? Pupunta ba ako sa kalsada? Nasa sa'yo ko ang utos sa'yo ng Panginoon. Hindi ko naman pwedeng, ako ang mag-uutos, susundin mo ako. Hindi naman inuutos sa iyo ni Lord. You are not ready. Pero pagka nagkataon na in-empower ka ni Lord, walang makakapigil sa iyo. Amen? Nakikita mo yung mga tao na nagpupunta sa bayan, hindi natin masasabi kung totoo sila. Mararamdaman mo yan pagka nakapikit ka na, ay totoo to. Hindi sila umaatras sa bangayan. Kahit pinaalipos ka sila sa pagsasalita ng sino yung mo, ganyan. Pag matapos ka na ng hindi ka totoo. Kasi kapirambot lang pinitik ka lang ng konti, matras ka na, di ko na. Pipitok ko lang, susunod ko na yun. Hindi totoo yun. Kasi ang naghahayag ng salita, with love. Kahit minumura ka sa harap mo, nagtatalsik ka, alam mo yung mga sundalo, pag kinakausap ka ng mga commander, tapat ang mukha, ganyan talaga. Ganyan din mararanasan mga naghahayag ng mga salita ng Diyos. Harap-harapan ang demonic ng tao para umatras ka. Alam pag ginanong ka ng sa mukha, gano'n yan, gagawin mo. Gano'n na, boom! Wala na. Ikaw na yung talo doon. Pero pagkas na mo, God loves you, brother. Huwag ka mag-alala. Kahit, pa rin siya ng salita. Wala, tumigil ka na. Meron ako nakikita niya sa New York Force, babae, matanda, yung lalaki hindi siya ng babae. Brother, Jesus loves you. Whatever you say, I love you, brother. Meron dito sa Mindanao tayo, sister. Yung lalaki, LGBT pa rin ata yun. Tapos nanalangin siya, tapos sinisipan nila yung nananalangin. Yes. Ayan ang persecution. That's the good thing. Pero the more you persecute, the more the power you have. Kasi si Lord kasama mo. Hindi mo mararamdaman yung sakit. Kasi sabi nga niya, ako ang kasama mo everywhere. Pero kapag kami ginagawa kasalanan, hindi ako kasama mo. Tama po ba? Pag salita na niya sinayang mo, kasama mo ako. Pero kapag ikaw may pumupunta sa mga party o something na inuman, hindi siguro na kasama mo yan. Iba ang kasama mo. Hindi ko sinasabi masama pumunta sa mga party. Alam niyo yung sinasabi kong party. Alam niyo yung mga kasiyahan ng mga disco-disco, yung mga ganyan. Nakikita ka doon, tapos naghahayag ka ng salita. Buti kung powerful ka na, kahit pastor na nadadala pumapasok sila doon. Pero yung iba, talagang matibay sila mga pastor na mga namatay na rin yung mga pastor na yun na naghayag sa loob ng nagsishare sila sa bar. Pero hindi nagsisimula, hindi sila magkakarinigan. Bago magsimula, nandoon siya. Yung tawag niya nagsishare siya, maraming gagalit, siyempre. Pero I need to say, itong ginagawa ng Pablo, umawit lang sila. Bago sila umawit, nanalangin niya. Sino yung mga nakarinig? Okay, topic na self-free salvation. Okay. Humingi ng ilaw. Dahil nagkaroon na ng linggo, di ba? Humingi ng ilaw ang bantay, pag-akbong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni na Pablo. Sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Meron dito yung word dito, nakalimutan ko. Ito. Okay, sa verse 28, sumigaw si Pablo, wag mo, kasi sinabi niya rito, nagising yung bantay ng sa bilangguan, ang makita niya, kasi natutulog. So ngayon, magpapakamatay dapat siya, kasi ang mga nagbabantay sa prison, kapag ka nakatakas,
Papatayin. Papatayin siya. Kaya magpapakamatay na lang siya bago mangyari. Kaya, alam niyo Pablo yun eh. Kasi rumano siya. Siyempre, ano siya ng mga parisay, mataas na ano, kaya alam niya yung mga ganyan trabaho. Ngunit sumigaw sa Pablo. Huwag mo sa lang yung sarili. Naaari ko maging lahat. Amen po? Paano nakasigurado si kaya bumingin ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig. Bakit nanginginig yung Natatakot siya. Natatakot ng sobra. Hindi, meron pa. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Ano ang cause? Bakit siya nanginginig? Nagpatira pa. May pumasok na, siya, kaaway sa kanya. Ano? Sa May kulang pumasok na siguro. kaaway. Siya yung nakarinig. Sa presence. Hindi. Siya yung nakarinig. Dahil nung una hindi sila naniniwala, nalungkot sila ng kaya natin sila kinulong, di ba? Dinala pa nga niya sa dulong-dulo sila Pablo, di ba? Napahiya siya. Kaya nanginginig siya na, totoo nga itong mga ito. Kaya nagpatira pa siya. Kaya, tinanong niya. Di ba? O paano, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Verse 51, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at iyong sambayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat na nasa kanyang bahay. Stop tayo dyan. Tingnan niyo yung sinabi. Madalasan sa mga nagsishare this verse, sinasabi nila, kapag ka naligtas ka, buong sabayan mo maliligtas. That's not true, Hindi yan instantly na kapag ka naging Christian ako, maliligtas ka agad instantly. Hindi. Ibig sabihin, ikaw mismo ang gagawa para maligtas ang sambahayan mo. Hindi ibig sabihin, ngayon, sa kanyang pangyayari, magkakasama na sila, kaya nakikinig din. So ngayon, sumama rin. Amen po? Ano ba ang lalaki, di ba? Sa ng mga ang padre de pamilya kapag ka nauna, lahat makakasama. Amen po? Ganun ang nila sa sa paniniwala nila pananampalataya. Kailangan na, kapag ka nauna ang padre de pamilya, susunod na ang mga. Kaya sinasabi dito, ang buong maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Sambayan. Okay. Kamali ako ng Okay. Verse 32. At ang salita, ipinahayag niya na kaagad. No, siyempre, pagka nagbigay ka na ng salvation, hindi mo na ibibigay yung salita ng Diyos, kakayaan na lang siya. Kailangan inaalagaan niya sa salita. Verse 33, nang gabi rin yun, inugasan ng bantayan kanilang mga sugat. Ano mga sugat nito? Yung mga lasay. Pinampas at saka yung sa kamay, saka sa paa. Sa mga panikala. Oo, yung na yan. Kasi yung na, hindi poses siya nakakatulad ng poses ngayon, na malipis. Yung araw talaga ba? Ikaw, pa naman hindi nang nilagay bunod-bunod. O, pero naman, imagine nyo 40 years ka nakakaganon. Nakaganon yung paa mo at saka imagine nyo yung gano'n. Napakahirap yan, Para talagang torture ginawa sa kanila, Magaling niyo, inubasa ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, verse 34, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, wala pa pala sa tahanan. Papunta pala. Parang Ipinagandaan pagkain masayang-masayang bante at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila'y nakakilala sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, nung lumendol, nakita niya yung nagpatira pa. Inilabas sila Pablo. Pero nandoon na yung yung sabay. Kasi sabi doon, di ba, naligtas ang mga nasa bahay na nakikinig. So ngayon, this is at verse 33 ay 34. Pagkatapos, isinama sila sa tahanan. Saan tahanan? At ipinaghanda. Ibig sabihin, binilkan, Yung mga bagay na nakakatuwa na naligtas, ikinatutuwa ng buong pamilya na lahat sila ay naligtas. Yun po,
Nakakatuwa yung ganyan. Pero hindi ibig sabihin instantly na kapag ka naging born again ka, buong sabayan, ikaw mismo ang magtatrabaho para sa kanila. Ano gagawin mo doon? Mananalangin. Ha? Mananalangin. Mananalangin. Kapag di ka manunong manalangin, ask for each other to pray for them. Yun po, ang importante ay mananalangin at mag-worship. Yun po. Kaya hindi natin maiisip kung ano pa yung mga dapat gawin. Kaya mananalangin at magpupuri. Tingnan mo sila magano. No? Hindi biro yung mga ginagawa nila. So, ayan. Dito yung kaya nga sabi ng ang lahat ng mga tinawag ko ay patuloy na dapat maintindihan maging, di ba si Paul, hindi na sinasabi, tularan mo kasi tinularan namin. Kristo ko. Ano nga sila slave sila kay Jesus. Ganun din dapat tayo, slave tayo kay Jesus. Hindi ibig sabihin, kasi narinig na, kay Kristo. That's right. Papandat. Oo, kasi pagka hindi ka Lord, gamitin mo ako, mag-i-slave mo rin ako. Kung ano yung kwento ng mga ginagawa ni Paul, ni Peter, kung ano yung mga nababasa natin, hindi natin babaliwalain na ay, sila lang yun, kasi disipulo sila. Hindi ko ba disipulo ni Kristo? Di ba kayo disipulo ni Kristo? Disipulo. O ayaw nyo lang tanggapin maging disipulo kasi nakakatamad, sister. Ang hirap maging disipulo ni Kristo. Bakit naman? Kasi maraming pag-aaralan. Hindi ako makaintindi yan. Kapag ka gano'n ang hindi naman kayo ang dapat intindi. Tanggapin nyo lang na, Lord, gamitin mo ako kahit di ako nakakaintindi. Because of the power of the Holy Spirit, i-power ka niya. Hindi ka nakakapagbasa, hindi ka nakakaintindi, paiintindi niya sa'yo. Lahat naman tayo hindi natin naiintindihan ng Biblia. Sino rito unang-unang Christian na intindihan ng Bible? Lahat, di ba? Kahit na matatalino, sabihin nila niya na, naintindihan ko yan. O sige nga, explain mo. Naintindihan nila pero hindi nila alam yung ibig sabihin. Oo, kasi naintindihan nila, connect for mind. Pero, totoo, leading by the Holy Spirit, there's a power na talagang tatamaan ng puso mo dahil totoo. At tatamaan yung mga tao. Ibig sabihin nun, mararamdaman mo yung totoo na buhay ang salita. Hindi intellectual. Pag nakabasa na ba kayo ng libro na ordinary? Sino nakakabasa ng libro? Sa tingin nyo, may power yung libro na yun? Basta nung binabasa mo lang, excited ka lang, pero yun lang, kasi kinakailangan mong basahin eh. Is there a power? Wala. Pero pag nagbasa kayo ng power, ng Bible, ano nararamdaman nyo? Iiyak, magkasaktas. Nakukonvict. Dahil number one yun, emotional. Ako ba ito, Lord? Parang yung sa Reyna ng Ethiopia, yung si Filipe, yung nagbabasayas. Hindi na naintindihan, di ba? Isayas. Pinadala ni Lord si Filipe doon. Ituro mo sa kanto kung ano yung sinasabi. Sinabi yan, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sundan mo siya. Hindi, sabi. I-explain niya. Pagka-explain niya, hindi ka. Punta tayo sa kasi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Ito ang tatama sa atin. Oo, yes. Umuulan. Masarap matulog at kumain ng tuyo. Okay? Pero intindihin natin, mas masarap pong kinakain natin. Amen. Dahil nakikita niyo pag-gudaw, pag-lingkol ng sunod-sunod, hindi lang yung nangyari dun sa malakas na araw-araw may lumilingkol, di ba? Amen. Bawat lugar. Bawat lugar. Pero naiisip nyo, may kasalanan kasi sila, ganyan-ganyan. Tayo, Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo hinahayaan sa aming lugar na magkaroon ng ganyan. Pinararanas mo yung konting uga, pero patuloy tayo na nananalangin at ang pagpupuri ng Panginoon. Pagpupuri sa Panginoon. Umawit kayo ng umawit, kantahan nyo si Lord. Hindi nyo kakanta, hindi kayo kakanta ng karaoke para sa inuman. Karaoke para sa birthday.
Kasi kung nauwitin, nag-birthday. Awitan natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Nakita niyo, God is good. Yung kinanta natin. God is good ba talaga? God is good. All the time. God is good. Parang, lambutan na lang. God is good. Parang wala ganun tuloy. Talaga ba God is good sa inyo? Yes! Amen. God is good. All the time! All the time. God is good! Ayan. Kasi maririnig ngayon ni Jesus yun. Parang pagka sa ating pagpupuri, tamad na tamad. Upos kang tayo. Pagpatingin sila ng birthday at saka nakapuditang tayo dito yung ano yung mag-birthday celebrate. No? Alos, kakantahan nila ng word name. Tanda ganado lahat ng tao, no? Lahat tayo. Guilty dyan. Guilty. Pero nung natakot ako doon, yung ano sa mga pipili, ito sabihin ko sa inyo, pipili ako ng mga worldly song na inaalay ko kay Lord. Hindi yung iaalay mo yung kantang yun para sa sarili. Yung titigil ka na. Naalala mo yung first love mo. Naalala mo yung naglalakad ka sa ganyan, na-high ka sa kanyang pagmamahal. Dahil yung kantang yun, hindi ko makakalimutan. Mga ganun. Hello? Ha? Lahat tayo ganyan na nasa ano pa ng ano, di ba? Pero ngayon kay Lord, pag pinakanta kayo ng ano, kapag nga ng ano, Sister, alam mo naman ako na ano yun. Ha? Para kay Lord dyan, hindi para sa akin. Kasi ano yung, hindi ko masyadong mga ano, maglali yung ano, guilty. Whenever, walang tugtog, akapela man, sintunado ka, kung para kay Lord Jack, kumanta ka. Amen! Lumilong-tulong, di ba kakanta? Tandaan niyo, pagka nagkakaroon na rin doon, purihin ka, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Panginoon, salamat, Panginoon. Kano nakakapila lang yan? Gawa mo pa yung sariling kantang yun. Hindi mo na kailangan na, sabihin ka, okay, wala ako naman music ng tugtog. Ay, wala akong karaoke na ano, yung tugtog lang, para kumanta ko, wala rin akong mic. Ano ba yan? Hello? Hindi natin kailangan yung gano'n. Si Paul ba mayroong karaoke, ano doon, microphone? Nagalag ba siya ng, ilagay mo yung ano, number 1. Ilagay mo yung memorous yung number. Tapos magpupuri sila. O tingnan nyo ako, pakinggan nyo ako, hello, hello. Kakanta ako. Ganun ba si Paul and Silas? Akapela sila kumanta sa puso nila dahil alam nila wala silang kasalanan. Ginagawa nila yung nangyari nyo sa Panginoon. Ngayon at Panginoon, ay nape-persecute sila. Ganun po? Lahat tayo dapat maisip natin yan, Lord, sa mga bags. Napakalaki ng problema namin. Itinatapon namin yung problema na yan. Kaya mo ang problema mo, problema siya, at ako magre-rest sa iyo, Panginoon. Ay, purihin ka. Mga ganong instant akapela lang Sa totoo, matutuwa ang Panginoon. Gaganon ka pa. Ayan ang anak ko. Sige, pagpatuloy mo, anak. Kahit sintunada ka. Kahit sintunado ka. No? Gusto ko lang. I-align ko lang yun ng ano ng repair ng boss. Gaganda at gagamitin kita. Kaya yung mga singer galing sa kwaro yan Yung mga singer na nasa Hollywood, galing sa kwaro yan. Nung naging inayos na ni Lord yung kanila mga boses na popular na sila, kinalimutan nila kumanta sa Panginoon. Anong kinanta nila? O ano nangyari sa kanila? Sila ang dinos ng tao. Sila ang ginawang dekorasyon sa mga puso at sa mga kung ano-ano nila. Amen po? Amen. Hindi tayo dyan dahil number 1 tayo sa mga singer. Pero nung naiintindihan natin ang salita, walang ibang pupurihin kundi ako. Dahil ako yung mga jealous crowd. Walang ibang sasambong, hindi ako lang. Salamat Panginoon, tinutulong mo sa amin kung paano kami Lord maglilingkod ng totoo at sakamba. Hindi yung pagpupuri ng karaoke lang. Walang masama sa karaoke. Hello? Pagka siyempre hindi ba kayo naging ninang kayo, ninong ng kasal, o birthday ng araw-araw
Ay, siya magaling kumanta kahit sa tumudo. Aasarin ka talaga kasi Christian ka eh. So, ikaw naman kakatay mo ano? Ano kakatay mo? Ikaw, patay ko nung dadating sama ko dito o something. Sa mga lalaki, just once. Just one. Huh? Walang masama kumanta, pero ibagay nyo yung kakantay nyo para kayo. Ito is, binibigay ko papuri sa Panginoon sa araw ng kaarawan niya. Pero ang awiting ito, ibibigay ko sa iyo. Walang masamang kumanta ng mundo, pipiliin nyo, wag lang yung ikaw, at saka yung just once. Kantayin niyo yung bagay sa Panginoon. Amen? Alam naman birthday, makinig ha? Alam mo naman yung birthday, kakantayin niyo yung deep things. Bagay ba yung may birthday o kasong deep things? Wala namang masama. Ibig sabihin, ibagay. Ibagay. Kaya, salamat sa panig dito. Kumanta mo kayo. Oo. Talagang lahat ng ng mga kanta ibabagay. Kahit ay kailangan kumanta kayo sa funeral, good things. May naririnig ako. Wala naman. Kung may nakakarinig na ibagayan, Kasi ang tanging anay ko. O yung mga kanta na, ako paborito ko yun, everything I do it for the Lord. I die. Pero may linya doon na papalitan nyo. Pwede ako magsinungaling, ayun papalitan ko, I never lie. Yun. Change nyo yun. Lahat ng mga bagay, titingnan nyo, papalitan nyo para magbagay sa mga tao nakakarinig na magusto nila. Kinakata ko yun eh, tsaka yung, basta may God. Amen po? Si Gary nga hindi nga siya nag-aano ng puro mga Christian, pero talagang nagugustuhan ng mga tao. Ganun din tayo. Hindi naman ibig sabihin na kumanta ka ng papuri ba kay Lord dyan? Hindi naman ibig sabihin na, hindi naman siya. Pastor yan kumakanta ng walang kaliwaan. O kaya, Lunes. Martes. Sa limbong pag-ibig. Tingnan mo pastor yan tingnan mo ang papuri niya. Sino kaya yung Lunes? Sino kaya yung Martes? Schedule. Bakit linggo wala? Linggo ba? Hindi, ibig ko sabihin, ibabagay niyo yung situation na nangyayari sa inyo. Kasi nalalaman po na saan ang espiritu mo, na ginagalawan mo, in love ka ba kay Lord? O in love ka ba sa bagay na nakikita mo sa mundo? Yan ang sinasabi ko, magiging kalahati ang iyong katawan. Kalahati doon, kalahati dyan. Hindi pwede yun. Kailangan, pay tayo kay Jesus, pay tayo kay God. Kasi darating na siya eh. Hindi ka pa ba magpupul? Hindi ka ba magbubuo? Dito na ako, Lord, 100% sa'yo. Kahit sabihin nila, lukalo ka na puro Bible na lang binabasa mo, sinusulat mo, at hindi ko na sinasabi, memorizing nyo. Ano ba sabi ni Joshua 1:8? Meditate day and night. So that yung spirit mo, mag-lift up yan. In the time of problems, magiging maayos lahat ang mga ginagawa mo. Nasa align. Makaka-align ka dun sa problema. Kung may problema. Kawanan natin may problema. Diba po? Lahat ng bagay, tayo mismo ang gagawa para tayo ay makasunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Diba po? Kung natin kakaligtaan na tayo ang gagawa, change to positive mindset, not negative. Kasi yung kadalasan, negative mindset na tayo.
So ngayon, change natin positive. Si Paul, sa tingin nyo ano yung kanyang mind? Positive, negative? Positive. Positive siya. Hindi siya nag-no. Hindi siya nag-no. Ako na naman. Yung ginawa, nilati ko na naman ako. Magkakat. Pero at the end, ang kanyang kwento, pinalaya sila. Pero hindi siya umalis. Ang kwento niya, hindi siya umalis. Hindi siya umalis kasi sinabi niya na dapat yung kapitan ng Yes. kasi mamayang Romano din ako, Mm. sabi niya. Pero hindi niya pinagmalaki yun sa una. Bubakla lang, ha? Ako ang ang taas-taas ang ganyan-ganyan. Hindi niya sinabi. Nagdagot yung kapitan dyan. Oo, di ba? Pero tayo, kailangan natin matutunan kahit meron na tayong sinabi sa buhay at marami na tayong kayamanan nakikita sa atin, makakatulong. Hindi natin pagmamalaki yun. O, ikuha mo ko picture. Parang pinagmamalaki mo yung nangyayari sa iyo. Huwag mo na ipagmalaki. Sabi mo, huwag mo paalam ang ginagawa mo sa kanan, sa kaliwa mo. Amen? Kailangan hindi alam ng kaliwa ang ginagawa ng kanan. Tama po ba? Amen. Dapat. Tayo mismo, kapag ka nandiyan na ang mga lindol, sulo, o linggo na naman, o bagyo na naman, kailangan Panginoon, hindi mo hahayaan ang aming syudad, ang aming lugar na to ay masalanta because we are a prayerful Lord. We are a warrior. Kami mismo ay patuloy, Lord, na umiiyak, umiiyak ng tawad sa lahat ng mga nagagawa ng kasalanan ng iyong mga anak na tumalikod at patuloy sila sumasamba sa iyong mga hindi gustong sambahin nila. Amen? Kasi ang buong tao, buong bansa, buong tao, excuse me, ano ba yun? Lahat ng tao pala, hindi pala buong, excuse me, lahat ng tao ay may gadget. Tama ko ba? At sila nakapokus sa social media. Noong araw walang social media, anong ginagawa ng mga tao? Nagtatrabaho. Tatrabaho lang, matutulog. Kakain. Malakas ang ang mga tao, nasa labas, mga lalaki. Inuman. Inuman. Pero mga babae nasa loob, nanonood ng TV. Kung walang TV, Nasa labas. nasa labas, nagchichismisan din. Ha? Nagchichismisan. Tama ba? Pero, hindi, tutututuhan. Pero ito yung sabihin, mas ang mga kabataan na e-exercise sa labas, naglalaro, na gumagano yung energy, yung kanilang at nakikipagsuntukan, nagkakaroon ng away, nabubulisan yung mga katawan, di ba po? Pero may exercise sa mga kabataan. Ngayon ang mga kabataan. Tama ba kayo? Exercise yung mata nila. Meron na nga yung ganyang kaliit, galit na galit, kung pinuha yung gadget, nagbawal. Nakita niyo yun sa sabi ko, Lord, kumawa naman ito. Na focus na yung mata nila na akala nila, pagka naalis, sila na yung Sila na yung boss. papunta sa airport ata yung ganyang kaliit na nagwawala siya na something. Tapos yung bata rin, ganyan kaliit. Kaya, ang gadget natin, may limit. Pag oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ialisin. Kaya minsan meron ng mga nag-chat sa akin, hindi ko napapansin kasi busy ako talaga. Kapag busy at nakikinig, yun, nahihirapan ako na check ka ng cellphone? Hindi. Pero kapag nagpapahinga ka na, doon ka mag-check. Kaya po, yun naman, magdamag ka na naman buo, nag-i-scroll ka na scroll, antok ka na, para enjoy ka na. Hello, hindi natin pag-ulit yung sarili natin kasi hindi natin inaasahan, hindi na natutuwa sa atin ng Panginoon. Amen? Magpatugtog na magpatugtog, kulang pa kayo ng kumantak, kahit ang kapitbahay nyo, marinig na sintunado ka. Pagka binato na kayo ng bato na sintunado ka! Good for you! Sagot mo doon. Good for you! Napapractice nga, kaya kumakanta Walang perfect ng mga singer. Nagsisimula yan sa sintunado. Kasi hindi nila alam yung melody.
Yan ang susuntunato. Pero pagka alam na nila yung melody, susundan nila yung melody. Ano din dapat tayo? Sumusunod sa salita ng Diyos para nalalaman natin yung daan patungo kay Kristo kung ano yung purpose niya. Amen po? Okay. Yan ang ating conclusion. Kailangan natin maintindihan pagpupuri sa Panginoon at patuloy na maintindihan natin hindi basta-basta kapag huwag naman natin antena, pupunta pa tayo sa prisong kaya para manalangin. Ngayon na lang nangyayari, manalangin na. Lalo na mga kapatiran kapag nakikita na natin yung ganyan situation. Bulangan na sila. Namatayan na sila. Okay. Yung wala pang, tayo. Manalangin tayo, ganyan. Wala mo na gagawin mo. Hindi mo kailangan sabihin pa. Ganyan po. Okay. At paalala ko pala. No, paalala ko pala bago tayo naman. Ang mga kabataan, alalahanin nyo, commercial to kalahin sa ating topic. Mga magulang mahalin nyo. Mga magulang. Kasi ang mga magulang, kapag kayo mismo lumalaban sa magulang, may balik yan sa inyo. Amen. Hindi oras mo pa ngayon na babalikan kayo. One day, in the time na nahihirapan ka na sa situation mo, doon babalik. Kaya maraming sa Facebook, ano nila mga magulang nila, pinapagod nila. Sino may nagiging buhay nila nung nag-asawa? Sino mo yung buhay nila na nagkaroon sila ng anak? Hindi nila naiisip na kaya pala ako nagkaganito. Inano ko yung magulang ko. May buhay pa. Bumawi. Huwag mo atay na dalawa sila mawala at saka kayo ingatan natin na at matutunan natin at ihaya. I-share. Ako marami akong experience sa ganyan mga magulang. Kung paano kasi lumaki ako sa 19 years old na sa abroad na ako eh. Wala nagturo sa akin talagang yung aking paniniwala, advance. Hindi katulad na nasa Pilipinas ako, at my age, katulad nyo, hindi ako talaga sumasagot. Bawal sa akin tumingin sa mukha ng magulang. Dahil lahat, pag nagsasalita sila nakaganon. Kahit pinapalo ka na hindi ka tutubo. Kaya nagkakaroon ng tanim ng galit. Pero at age ng 19, yun lang nag-ano ako, abroad. Pero yung galit, emotional yan eh. Pero thank God nakilala natin ang Panginoon. Tinanggal niya yung galit niya. Yung batong puso natin, pusong bato. Batong puso, tama ba yun? Pusong bato. Kata yun, di ba? Yung puso nating bato, ginawa niyang mamon. Amen. Tama kayo? Kaya sinasabi sa mga lalaki, at lalamya-lamya ka. Kasi mamon na ako. Ang puso ko, puso ni Lord. Pero di mga babae Akala ko sinasiga ka, sister. Kasi parang kang matul eh. Ang ganda-ganda mo, parang matul ka magsalita. Pero ngayon, parang kang babae. Parang din. Amen po? Huwag mo tayo na ang tigas ng puso mo. Huwag mamaya eh. Hindi mamon na mamon. Alam mo po mamon? Mamon. Amen? Pero kaka yung puso mo matigas, ibig sabihin na ito nagdadaanan. Adobe. Ano yung adobe? Batong malaki. Batong malaki. Kung naman yun. Whatever na ito. Pusong bato. No? Alam niyo yung kantang yun, huwag niyo nakatahin. Kasi, kung gusto niyo yung pusong bato, huwag niyo nakatahin. Palitan mo ng pusong bato. Commercial pa. Amen po? Okay, let's pray na tayo.